Alhamdulillah, ang lahat ng papuri at pasalamat ay para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bago po ang lahat, ang ating panalangin. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sa pagpapaunawa po sa mga tinatawag na Arabic na salita, inumpisahan po natin sa salitang Alhamdulillah na ang lahat ng papuri at pasalamat ay para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At bilang tinatawag na nilalang ng Panginoon Diyos, meron tayong mga kahinaan. Kaya naman sa pagkataong ito, humihingi tayo ng gabay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala laban sa isinumpang Satanas. So specifically po sa ating mga kahinaan bilang nilikha ng Panginoon Diyos sa ating mga desires na ito'y mga negatibo. So yan po yung mga nakakahadlang at ito'y ginagamit ng Satanas para tayo'y mahadlangan sa ating pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At bahagi pa po sa panalangin na sinasabi natin na ito'y salita at banal na salita ng Panginoon Diyos na sinalita po niya na kung sino man ang kanyang gagabayan, walang sino man ang makapaggagabay. Kung sino man ang kanyang gagabayan, walang sino man ang makapagliligaw. Ayan. At kung sino man ang kanyang hayaang maligaw, walang sino man kailanman ang makapaggagabay pa, maliban lang din sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ako'y sumasaksi na walang bang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At alhamdulillah, at sa pagkakataon po ito, ang ating tatalakayin ay lunas sa sakit ng puso na mula sa mga tinatawag na kasalanan. So ang tinutukoy po natin dito ay banal na Quran, ay na salita ng dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ngayon po ay babasa tayo sa tinatawag na chapter 2 nito, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang napakamawain at ganap na mapagmahal. Alif, Lam, Mim. Ang mga titik na ito ng alpabetong Arabic at iba pang mga katulad nito ay kadalasang makikita bilang panimula sa ilang mga sura o kabanata ng dakilang Quran. Ang Allah lamang ang bukod tanging nakakaalam ng mga tinatawag na kahulugan nito na nagsasaad ng himala ng Quran. Ang mga titik na ito ay isa sa mga naging paghamon noon sa mga pagano sumamba ng iba bukod sa Allah, subalit hindi nila ito nakaya ng pantayaran, samantalang ito ay binubuo ng mga salitang Arabic na kung kaya pinatunayan ng pagiging kabiguan nila ang gumawa ng katulad nito, gayong sila na ang pinakamagaling at dalubhasa sa pagsasalita na ang dakilang Quran ay mula sa Allah at hindi galing kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tulad ng paninira ng iba. Ang Quran na ito ay isang dakilang aklat na katiyakang nagmula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung kaya huwag ninyong pag-alinlanganan ang mga nasa loob nito, nang tanging makikinabang lamang ng patnubay nito ay ang mga al-muttaqun, ang mga may takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mga sumusunod sa kanyang batas. At sila naniniwala sa mga al-ghaib, ang mga bagay na hindi nakikita, hindi naabot ng pangkaraniwang pakiramdam at kaisipan, kundi ito ay mababatid lamang sa pamagitan ng revelasyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kanyang ipinahayag. Sa kanyang mga sugo, kabilang din sa mga malawak na kahulugan nito ay ang mga paniniwala sa mga anghel,
al-Jannah o hardin, an-nar o impyernong apoy, at iba pang ipinahayag ng Allah o di kaya ay isalaysay ng kanyang sugong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sila na pinangangalagaan ang pagsasala o yung pagdarasal, ginagawa ito ng ganap at sa tamang oras batay sa pagkakautos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sila na nagbibigay ng kawanggawa mula sa mga biyayang ipinagkaloob namin sa kanila. Ito man ay zaka o obligadong kawanggawa o sadaka, pangkaraniwang kawanggawa. At sila na naniniwala sa kung ano ang ipinahayag sa iyo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Quran, at gayon din ang hikma o karunungan na ito ay ang sunnah, at sa lahat ng mga ipinahayag sa mga sugong nauna sa iyo na mga aklat na katulad ng Taura o Torah, Injil o Ebanghelyo, at iba pa na pinaniwalaan din nila ang buhay pagkatapos ng kamatayan at ang anumang mangyayari roon na pagkukwenta at pagbabayad. Sa talatang ito, pinahalagahan ang hinggil sa araw ng muling pagkabuhay, sapagkat ang paniniwala rito ay kabilang sa mga dakilang bagay na nagtutulak sa mga tao para sundin ang mga ipinag-uutos at iwasan ang mga ipinagbabawal, at maglimi-limi sa sarili na palagi itong pinananagot at palaging may pagmamatyag sa sarili ng kusa. Ang mga nagtatangan ng ganitong katangian ay nasa liwanag at gabay mula sa lumikha at nagpatnubay sa kanila, at sila ang magkakamit ng tagumpay na maaabot nila ang kanilang mga kahilingan at makaliligtas mula sa masama na kanilang tinatakasang kaparusahan. Isa pang halimbawa, al-Jannah, isinaling paraiso na ito ay tumutukoy sa hardin na may umaagos na mga ilog sa ilalim ng nagtataasang palasyo at mga punong kahoy na may malawak na lilim. Katiyakan, yaong mga hindi naniwala sa anumang ipinahayag sa iyo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa iyong Rab na tagapaglikha dahil sa kanilang pagmamataas at paglabag, takutin mo man sila at balaan o Muhammad hinggil sa kaparusahan ng Allah, o di kaya ay pabayaan mo na lamang sila, kailanman ay hindi natatalab pa sa kanila ang pananampalataya dahil sa kanilang pagpupumilit sa kanilang kamalian. Isinara ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga puso, ang kanilang mga pandinig, at tinakpan ang kanilang mga paningin dahil sa kanilang di pagsunod at pagmamatigas. Pagkatapos may paliwanag sa kanila ang katotohanan na kung kaya hindi na sila hinayaang mapatnubayan, at ang para sa kanila ay masidhing kaparusahan sa impyernong apoy. At mayroon sa mga tao ang grupo na nag-aalinlangan at hindi alam kung kanino sila papanig, sa mga mananampalataya ba o sa mga walang pananampalataya, at sila ay yaong mga mapagkunwari o monafik na binibigas ng kanilang mga labi at sinasabing kami ay naniniwala sa Allah at sa kabilang buhay, gayong sa katotohanan ang nasa kanilang mga kalooban ay kasinungalingan at di paniniwala. Iniisip nila na dahil sa kanilang kamangmangan ay malililang nila ang Allah at ang mga mananampalataya sa pamagitan ng kanilang kunwarian na pagpapakita ng panlabas nilang pagtanggap sa pananampalataya, at inililihim nila ang pagtanggi gayong sa
paggawa nila neto ay wala silang nilililang kundi ang kanilang mga sarili lamang dahil ang bunga ng kanilang panililang ay bumabalik sa kanilang mga sarili. Hindi nila ito nararamdaman dahil sa kasukdulan ng kanilang kamangmangan at pagkasira ng kanilang mga puso. Sa kanilang mga puso at kalooban ay pag-aalinlangan at pagkasira na kung kaya mas lalo silang nalulong sa kasamaang nagdudulot ng masidhing kaparusahan dahil sa ganitong kadahilanan lalo pang dinagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang pag-aalinlangan at ang para sa kanila ay matinding kaparusahan dahil sa kanilang kasinungalingan at pagkukunwari. At kapag pinayuhan sila na huwag silang gagawa ng kapinsalaan at katiwalian sa ibabaw ng kalupaan sa pamamagitan ng pagtanggi, paggawa ng mga kasalanan, pagsisiwalat sa mga lihim ng mga mananampalataya at pagpanig sa mga walang pananampalataya, sasabihin nila bilang pagsisinungaling at pakipagtalo, kami ay mga taong mabubuti. Ang ginagawa nilang ito ay pag-aangking sila ay mabubuti ay sa katunayan ito ay masamang gawain, subalit dahil sa kanilang kamangmangan at pagtanggi, hindi nila ito namamalayan. At noon kapag sinabi sa mga mapagkunwari, maniwala kayo na tulad ng paniniwala ng mga sahaba o kasamahan ng propeta, nakipagtalo sila at sinabi nila, maniniwala ba kami sa katulad nilang may kakulangan sa pag-iisip at mahihina na pagkatapos ay magiging katulad din kami nilang magkakaroon ng kakulangan sa pag-iisip? Sinagot sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila lamang ang may kakulangan sa pag-iisip at hindi nila nababatid na sila ay nasa pagkaligaw at pagkatalo. Kapag nakaharap ng mga mapagkunwari ang mga may pananampalataya noon, sinabi nila, kami ay naniwala sa Islam na katulad ninyo. At kapag sila ay tumalikod na at tumalilis patungo sa kanilang mga pinunong walang pananampalataya na kumakalaban sa Allah, tinitiyak nilang sila ay magkakasama sa kanilang pagtanggi na hindi nila ito kinaliligtaan, na ninilang nila at kinukutya lamang nila ang mga may pananampalataya. Sa makatuwid, dahil sa ginawa nilang pangungutya at pagwawalang bahala sa mga mananampalataya, ay minaliit at pinabayaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala nang sa gayon ay lalo pang tumindi ang kanilang pagkaligaw at pagdududa at sila ay pagbabayarin sa kanilang pangungutya sa mga mananampalataya. Sila ang mga mapagkunwari na ipinagbili ang kanilang mga sarili sa isang talunang pakipagkasunduan. Mas pinili pa nila ang di maniwala at iniwan nila ang tunay na pananampalataya na kung kaya wala silang napalang kahit na kaunti at hindi nila nakamtan ang patnubay. At ito ang talagang tunay na pagkatalo. Ang katulad ng mga mapagkunwari na nagpanggap na sila ay naniwala sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subalit inililihim nila ang pagtanggi sa kanya, at pagkatapos sila ay lumabag at nalilitot, nangangapa sila sa kadiliman at pagkaligaw ng hindi nila namamalayan at wala na silang pag-asa pang makaalis sa pagkaligaw na ito. Ang katulad nila ay isang grupo ng mga taong
nagtungo sa disyerto sa kadiliman ng gabi at pagkatapos ay nagsilab ang isa sa kanila ng malaking apoy upang mapawi ang lamig at makita ng liwanag. Subalit nang lumiwanag na ng lubusan ang buong kapaligiran dahil sa silab ng apoy ay bigla na lamang itong namatay. Sa ganitong kadahilanan ay lalo pang tumindi ang kadiliman sa kanilang kapaligiran at wala na silang makita at wala na silang gabay at hindi na nila alam kung saan sila patutungo at kung paano sila makaliligtas. Sila ay mga bingi sa pakikinig ng katotohanan na hindi mauunawa, mga pipi sa pagbibigkas nito at mga bulag na di nakakikita ang liwanag na patnubay na kung gayon ay hindi na sila makababalik pa kailanman sa tamang paniniwala na kanilang tinalikuran na sa halip ay pagkaligaw ang ipinalit nila. O di kaya inihahambing ang katayuan ng ibang grupo ng mga mapagkunwari na minsan ay nakikita nila ang katotohanan at minsan naman ay bumabalik sila sa pagdududa. At katulad nila ay parang isang grupo ng mga taong naglalakad sa ilang na lugar at pagkatapos ay bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan at nagkaroon ng matinding kadiliman, kumulog at kumidlat ng mga nakasusunog na mga kidlat dahil sa nakasisindak na pangyayari ay inilagay nila ang kanilang mga daliri sa kanilang mga tinga sa pagkatakot nila sa kamatayan. Sa makatuwid, ang Allah subhanahu wa ta'ala batid niya ng ganap ang mga walang pananampalataya na wala silang maililihim na anuman sa Kanya at hindi nila maunawaan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng bagay. Halos alisin sa kanila ang kanilang mga paningin sa pamamagitan ng tindi ng liwanag ng kidlat na sa tuwing ito ay lumiwanag sila ay napapalakad sa liwanag nito at kapag dumilim na naman sila ay napapahinto sa kanilang mga kinaroroonan. At kung gugustuhin lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala na alisin sa kanila ang kanilang pandinig at paningin, ito ay kaya niyang gawin anumang sandali. Subalit, pinagbibigyan pa rin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa makatwid. Katiyakan ang Allah ang siyang Qadir, ang ganap na makapangyarihan sa lahat ng bagay. Ito ay panawagan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa sangkatauhan. Sambahin ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang inyong Rabb na tagapaglikha ang nangangalaga sa inyo sa pamamagitan ng kanyang mga biyaya at kagandahang loob. Katakutan ninyo siya at huwag ninyong labagin ang kanyang din, isinaling reliyon na ito ay tumutukoy sa batas o pamamaraan ng pamumuhay na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa lahat ng kanyang mga nilikha, sa lahat ng larangan ng kanilang pamumuhay na katotohanan, nilikha niya kayo mula sa wala at gayon din ang mga nauna sa inyo nang sa gayon ay mapabilang kayo sa mga al-muttaqun o al-muttaqin na kinalugdan ng Allah dahil mahal nila ang Allah. Siya ang inyong Rabb na tagapaglikha na lumikha ng kalupaan ng palatag upang maging madali para sa inyo ang inyong pamumuhay sa ibabaw nito. Gayon din ang mga kalangitan. Ginawa niya ito ng pagkatatag-tatag at ibinaba niya ang tubig ulan mula sa mga ulap at sa pamamagitan nito ay pinasibol niya ang iba't ibang uri ng mga bunga at mga pananim bilang kabuhayan para sa inyo. Kung kaya huwag kayong maglagay ng mga katambal sa pagsamba sa Allah, gayong alam ninyo siya lamang ang nag-iisa sa paglikha
at sa pagkakaloob ng kabuhayan. At sa pagiging may karapatan bilang bukod tanging sinasamba. Kung kayo na mga walang pananampalataya ay may pag-aalinlangan hinggil sa Quran na aming inihayag sa aming alipin na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at inaangkin ninyong ito ay hindi nagmula sa Allah, kung gayon ay gumawa kayo ng isang kabanata na katulad ng kabanata sa dakilang Quran at tawagin ninyo ang sinumang makakayanan ninyong tawagan bukod sa Allah upang tumulong sa inyo kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan sa inyong pag-aangkin o pag-angkin. Subalit, kung hindi ninyo ito makakayanang gawin at bilang katiyakan ngayon at kahit na magpakailanman ay hindi niyo ito makakayanang gawin sa makatuwid, katukutan ninyo ang impyernong apoy sa pamamagitan ng paniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang panggatong sa impyerno ay mga tao at mga bato na inihanda para sa mga hindi naniwala sa Allah at sa kanyang mga sugo. At ipamalita mo, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga naniwala at gumawa ng kabutihan ang magandang balita na magpapasaya sa kanilang kalooban na ang nakalaan sa kanila sa kabilang buhay ay magandang hardin at mga ilog na umaagos sa ilalim ng nagtataasang palasyo at ng mga punong may mga lilim. Sa tuwing bibigyan o pagkakalooban sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang uri ng prutas na napakasarap, sasabihin nila, ganito rin ang ibinigay ng Allah sa amin noon. Subalit kapag ito ay natikman nila, matutuklasan nila na ito pala ay kaiba sa lasa at sarap. Gayong ito ay magkatulad sa kulay, anyo at pangalan. At ang para pa rin sa kanila sa Al-Jannat, mga hardin, ay mga dalisay na asawa na malilinis mula sa lahat ng uri ng pisikal na karumihan na tulad ng ihi at regla, at malinis din sa espiritual na karumihan na katulad ng pagsisinungaling at masamang pag-uugali. At sila sa Al-Jannah at sa kasiyahan ng buhay doon ay mananatiling walang hanggan, na hindi na sila mamamatay pa roon at hindi na sila lalabas pa roon magpakailanman. Katiyakan na hindi nahihiya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa katotohanan na kanyang ipinahayag, kakaunti man ito o marami, o kahit na sa pagbibigay ng isang maliit na halimbawa na katulad ng isang lamok, langaw at iba pa mula sa ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na halimbawa sa mga walang kakayahang sumamba nila bukod sa kanya. Subalit sa mga may pananampalataya, batid nila ang tunay na karunungan ng Allah sa pagbibigay niya ng mga maliliit na halimbawang ito, maging ito man ay malaki mula sa kanyang mga nilikha. Bagamat sa mga walang pananampalataya ay minamaliit nila ito sa kanilang sinasabi, ano kaya ang nais ng Allah na ipakahulugan sa pagbibigay niya ng mga halimbawa? Halimbawang ito na katulad ng kulisap na walang halaga sa paningin ng tao. Sasagutin sila ng Allah. Ang dahilan ay pagsubok upang mapahiwalay ang sinumang naniwala mula sa hindi naniwala. Pagkatapos ay inilalayo ng Allah ang maraming tao mula sa katotohanan dahil sa pagmamaliit nila sa mga halimbawang ito, at ginagabayan niya naman ang iba tungo sa karagdagang paniniwala at patnubay dahil din sa mga halimbawang ito.
Sa bagay na ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang dinaraya na kahit na sinuman sapagkat ang mga inilalayo lamang niya sa katotohanan ay ang mga taong lumalayo sa pagsunod sa Kanya. Yaong mga sumisira sa kasunduan nila sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang kasunduan ito ay hinggil sa Kanyang kaisahan at pagsunod sa Kanya. At ito ay pinatunayan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga sugo at pagpapahayag ng mga aklat sa kanila. Magkagayunpaman ay nilabag nila ang din ng Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng pagsira sa ugnayan ng mga magkakamag-anak, pagkalat ng mga kapinsalaan at katiwalaan sa ibabaw ng kalupaan. Sa makatuwid, sila ang talunan dito sa daigdig at sa kabilang buhay. Paano ninyo tinanggihan o kayong mga musrikun ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at kayo ay sumamba ng iba bukod sa Kanya, gayong ang mga palatandaan sa inyong mga sarili ay malinaw na malinaw? Na kayo ay walang mga buhay noon, nilikha niya kayo mula sa wala at pagkatapos ay binigyan niya kayo ng buhay at pagkatapos nito ay mamamatay kayo pagdating ng hangganan itinakda para sa inyo. At pagkatapos ninyong mamatay ay bubuhayin kayong muli sa araw ng muling pagkabuhay at pagkatapos ay babalik kayo sa Kanya para sa pagkukwenta o pagtutuos at pagbabayad. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang lumikha para sa inyo ng lahat ng mga nasa kalupaan, ng mga biyayang kapaki-pakinabang para sa inyo. Pagkatapos ay pinagpasihan niyang likhain ang mga kalangitan at ginawa niya itong 7 kalangitan. Siya ang alim o ganap na nakakaalam ng lahat at sakop ng Kanyang kaalaman ang lahat ng Kanyang mga nilikha. At ipaalala mo sa mga tao o Muhammad sallallahu alaihi wasallam na noon ay sinabi ng iyong Rab na tagapaglikha sa mga anghel na ako ay lilikha ng isang nasyon, mga tao na magsasalit-salitan sa pamamahala sa kalupaan. Subalit sinabi ng mga anghel, O aming Rab na tagapaglikha, ituro mo sa amin ang karunungan sa paglikha mo sa kanila, sapagkat ang kanilang kaugalian ay maminsala lamang sa kalupaan at magpadanak ng dugo sa pamamagitan ng pag-aapi at paglaban-laban sa isa't isa. Gayong kami ay walang ginagawa, kundi ang sumunod lamang sa iyong kagustuhan, at ang pinakatungkulin namin ay ang patuloy na pagsasala na para lamang sa iyo at pinupuri ka namin ng lubos-lubusan sapagkat wala kami kaunting di kaganapan at pinupuri ka namin sa lahat ng iyong mga ganap na katangian at ikinararangal ka namin. At bilang paglalahad sa katangian ni Adan, itinuro sa kanya ng Allah ang lahat ng pangalan ng mga bagay-bagay at pagkatapos ay pinakita niya sa mga anghel ang mga bagay na iyon at kanyang sinabi sa kanila, sabihin ninyo nga sa akin kung ano ang mga pangalan ng mga bagay-bagay na ito, kung totoo kayong may karapatan na mamahala sa kalupaan.
Sinabi ng mga anghel, luwalhati sa iyo, o aming Rab. Wala kaming kaalaman maliban sa ipinagkaloob mo sa amin. Ikaw lamang ang tanging nakakaalam ng kalagayan ng iyong mga nilikha at nangangasiwa sa kanila ng buong karunungan. Sinabi ng Allah, o Adan, sabihin mo nga sa kanila ang mga pangalan ng mga bagay-bagay na ito na bigo nilang mabatid nang ipinahayag sa kanila. Ni Adam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel, katiyakan, sinabi ko sa inyo na ako lamang ang nakakaalam ng lahat ng mga hindi ninyo alam na nasa mga kalangitan at kalupaan, at batid ko rin ang lahat ng inyong mga inihahayag at nililihim. At ipaalala mo ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao ang pagpaparangal ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adam o Adan noong sinabi ng Allah sa mga anghel, magpatira pa kayo kay Adam bilang paggalang at pagpapakita sa kanyang kakaibang katangian. Ito ay sinunod nilang lahat maliban kay Iblis, ang pinuno ng mga syaitan, na dahil sa kanyang pagmamataas at panibugho ay tinanggihan niyang magpatira pa. Dahil doon, naging kabilang siya sa mga lumabag sa Allah at hindi sumunod sa kanyang kagustuhan. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o Adam, manirahan ka at ang iyong asawa si Hawa o si Eva sa Al-Jannah at malaya kayong kumain ng mga bunga rito, nang sa gayon ay masihan kayo at manirahan kayo sa malawak na kapaligiran nito. Ngunit huwag ninyong lalapitan ang punong ito upang hindi kayo magkasala o hindi kayo mapabilang sa mga lumalabag sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hinikayat sila ni Shaitan sa pagkakasala sa pamamagitan ng panunukso sa kanila hanggang sa sila ay makakain ng bunga sa punong yaon na sa makatuwid, yaon ang naging dahilan ng kanilang paglabas sa masaya nilang paninirahan sa Al-Jannah. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, kina Adam, Hawa at Iblis, bumaba kayo patungo sa kalupaan at doon kayo ay maglaban-laban sa isa't isa at kayo ay mananatiling maninirahan doon at makikinabang sa anumang naroroon hanggang sa katapusan ng inyong buhay. Kung kaya nakatanggap si Adam ng tuwirang kapahayagan ng mga salita, inspirasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang paraan ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran sa kanya. Ito ang ibinigay ng Allah kay Adam na mga panalangin, o aming Rab na tagapaglikha, nadaya namin ang aming mga sarili, at kung hindi mo kami patatawarin at kakawaan ay magiging kabilang kami sa mga talunan. Sa makatuwid ay pinatawad siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkakasala, sapagkat ang Allah ay at-tawab, ang tagapagtanggap ng sino mang nagsisisi at humihingi ng kapatawaran mula sa kanyang alipin, na siya ay Ar-Rahim, ang napakamawain at ganap na mapagmahal sa kanila. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, bumaba kayong lahat mula sa Al-Jannah at makararating sa inyo at sa inyong magiging salinlahi ang patnubay patungo sa katotohanan. Sino man ang susunod sa katotohanan ito, wala silang katatakutan sa anuman na kanilang kahihinatnan at hindi nila pagsisisihan ang kanilang nakaraan, kundi ang sa kanila'y kapanatagan dito sa mundo at sa kabilang buhay.
at yung mga lumabag at pinasinungalingan ang mga talata ng Allah at ang mga palatandaan ng kanyang kaisahan, sila ang mga yaong mananatili sa impyernong apoy at hindi sila makalalabas doon magpasawalang hanggan. O mga angkan ni Jacob o Jacob, si Israel, alalahanin niyo ang mga kagandahang loob at maraming biyayang ipinagkakaloob ko sa inyo at magpasalamat kayo sa akin. Sundin ninyo ang aking tagubilin na kayo ay maniwala sa lahat ng aking mga aklat at sa lahat ng mga sugo at isagawa ninyo ang aking batas. At kapag ito ay inyong ginawa, tutuparin ko sa inyo ang aking pangako na ako ay magiging maawain sa inyo rito sa kalupaan at maliligtas kayo sa kaparusahan sa kabilang buhay. Ako lamang ang inyong katakutan, matakot kayo sa aking galit kapag nilabag ninyo ang inyong pangako sa akin at hindi kayo naniwala sa akin. Maniwala kayo, o mga angkan ni Israel, sa dakilang Quran na aking ipinahayag kay Propeta Muhammad SAW na aking propeta at sugo na sinasang-ayunan ang kaalamang tinataglay ng tunay na katuruan ng Taurah, at huwag ninyong gawin na kayo pa ang kauna-unahang lalabag mula sa nagtatangan ng mga kasulatan. At huwag ninyong ipagpalit ang aking mga palatandaan o mga salita sa napakaliit na halaga na makamundong bagay. Dapat ninyong mabatid na ako ang nararapat ninyong sundin at iwasan ang paglabag sa akin. At huwag ninyong haluan ang katotohanang ipinahayag sa inyo ng kamaliang inyong inimbento at gawa-gawa lamang. At iwasan ninyo ang paglilihim sa malinaw na katotohanan hinggil sa katangian ng propeta ng Allah at kanyang sugong si Propeta Muhammad SAW na nakasaad sa inyong kasulatan, at huwag na kayong maang-maangan dahil batid ninyo ang ginawa ninyong paglilihim na ito. Magsipasok kayo sa din ng Islam. Isagawa ninyo ang pagsasala sa tamang kapamaraanan na katulad ng pagsasagawa ng propeta ng Allah at kanyang sugong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibigay ninyo ang karapatan mula sa inyong mga kayamanan na isinaad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang sugo, ang tinatawag na zakah. At yumuko kayong kasama ng mga yaong yumuyuko mula sa sambayanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakasama ng inyong kalagayan at maging ng inyong mga pantas o scholar o paham ng inutusan ninyo ang mga tao na gumawa ng mga kabutihan at pinabayaan ninyo ang inyong mga sarili na hindi ninyo iniutos sa inyong mga sarili ang dakilang kabutihan na ito ay ang al-Islam, samantalang binabasa ninyo ang Taurah na nakasaad doon ang mga katangian ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang karapat-dapat na paniwalaan. Sa makatuwid, hindi ba ninyo ginagamit ang inyong kaisipan sa tamang kapamaraanan? At humingi kayo ng tulong sa lahat ng inyong gawain sa bawat katayuan ninyo o kalagayan sa pamamagitan ng lahat ng uri ng pagtitiis at gayon din sa pagsasala. Gayunpaman, ito ay magiging mahirap para sa inyo maliban lamang sa mga yaong matatakutin al-khashiin, sapagkat sila ay natatakot sa Allah at naghahangad ng kabutihan mula sa Kanya at nakatitiyak na makakatagpo nila ang kanilang Rab na tagapaglikha pagkatapos nilang mamatay
at nakababatid na sila ay babalik sa Kanya para sa pagtutuos at paghuhukom sa araw ng muling pagkabuhay. O mga angkan ni Yakub, alalahanin niyo ang mga kagandahang loob at maraming biyaya ng Allah sa inyo at ito ay inyong pasalamatan sa Kanya. At alalahanin ninyo na itunuturing ko kayong bukod tangi sa sangkatauhan noong kapanahunan ninyo sa pamamagitan ng pagpapadala ko ng maraming propeta at mga aklat sa inyo na tulad ng Taura at Injil. At katakutan ninyo ang araw ng muling pagkabuhay, ang araw na walang kapakinabang ang sino man sa isa't isa sa hindi pagtatanggap ang gagawing pamamagitan para sa mga walang pananampalataya ni ang ipantutubos para sa kanila. Kahit buong kayamanan ng mundo ang ipantubos para sa kanila ay hindi pa rin ito tatanggapin. At walang sino man ang may kakayahan sa araw na yaon na gumawa ng tulong para iligtas mula sa kaparusahan. At alalahanin niyo ang aming biyaya sa inyo sa pamamagitan ng pagliligtas sa inyo mula sa kalupitan ni Faraon o si Haring Faraon at ng kanyang mga tauhan. At pinarusahan nila kayo ng masiging parusa, pinatay ang inyong mga anak na lalaki at inilalaan ang inyong mga kababaihan, inaalipin at pinahihirapan. Ito ay pagsubok sa inyo mula sa inyong Rab na tagapaglikha, na ang kaligtasan ninyo ito ay isang dakilang kagandahang loob para sa inyo na karapat-dapat na kayo ay tumanaw ng utang na loob sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagkakataon at sa bawat henerasyon ninyo. Alalahanin ninyo ang aming biyaya sa inyo noong hinati namin ang karagatan para sa inyo. At gumawa kami rito ng mga daang pinatuyo upang kayo ay makatawid. Iniligtas namin kayo mula sa kay Paraon at sa kanyang mga sundalo at mula sa kamatayan ng pagkalunod. At noon, sinundan kayo ni Faraon at ng kanyang mga sundalo ay nalunod sila sa karagatan at ito ay inyong nasaksihan. At alalahanin pa rin ninyo ang aming biyaya sa inyo at patnubay noong itinalagan namin kay Musa o si Moises ang 40 gabi upang ihayag sa kanya ang Taura bilang gabay at liwanag sa inyo. Subalit sinamantala ninyo ang pagkawala ni Musa o si Moises ng ganoong katagal at gumawa kayo ng inanyo ang baka, inyong sinamba bukod sa Allah. Katiyakan, ito ang pinakamatinding paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kayo ang naging pinakamasama sa kanyang paningin ng sinamba ninyo ito. Pagkatapos ay pinampas pa rin namin itong masama ninyong ginawa. Tinanggap pa rin namin ang inyong pagsisisi at paghingi ng kapatawaran pagkatapos bumalik ni Musa o si Moises nang sa gayon ay tumanaw kayo ng utang na loob sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang biyaya at pamamatnubay upang hindi na kayo magpatuloy sa inyong paglabag at paghihimagsik. At alalahanin pa rin ninyo ang aming biyaya at kagandahang loob sa inyo noong ipinagkaloob namin kay Musa o kay Moises ang aklat na hihiwalay ang katotohanan sa kamalian
yaon ay ang Taurah. Nang sa gayon ay matutunan ninyo ang patnubay mula sa pagkaligaw. At alalahanin pa rin ninyo ang aming biyaya at kagandahang loob sa inyo. Nung sinabi ni Musa o si Moises sa kanyang mga tauhan, kayo ay nagkasala ng matindi laban sa inyong mga sarili nang gumawa kayo ng inanyo ang baka para sambahin. Sa makatwid ay manumbalik kayo sa inyong tagapaglikha. At upang mapatawad kayo sa inyong mga pagkakasala ay patayin ninyo ang inyong mga sarili, na ang ibig sabihin ay papatayin ng mga inosente o ng mga hindi nagkasala mula sa inyo ang mga gumawa ng kasalanan. Ito ang makabubuti sa inyo mula sa inyong tagapaglikha kaysa mapunta pa kayo sa impyerno magpasawalang hanggan. Nang sinunod ninyo ang kautusan ayon sa pinagpala kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagtanggap niya ng inyong pagsisisi. Katiyakan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay at-tawwab, ang tagapagtanggap ng sino mang nagsisisi at humihingi ng kapatawaran mula sa kanyang alipin, na siya ay Ar-Rahim, ang napakamawain at ganap na mapagmahal sa kanila. At alalahanin pa rin ninyo yung sinabi ninyo kay Musa o si Moises, hindi kami naniniwala na ang mga salitang naririnig namin ay salita ng Allah hanggang hindi namin nakikita ang Allah sa aming harapan. Kaya't bumaba ang apoy sa kalangitan at ito ay nakita ng inyong mga mata at pinatay kayo neto dahil sa inyong kasalanan at sa inyong katapangan lumabag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ay binuhay namin kayong muli pagkatapos ninyong mamatay sa pamamagitan ng kidlat, nang sa gayon ay magpasalamat kayo sa mga biyaya at kagandahang loob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. Ang kamatayan niyaon ay parusa sa inyo, subalit pagkatapos noon ay binuhay namin kayong muli upang mabuo pa ninyo ang itinakdang buhay para sa inyo dito sa daigdig. At alalahan pa rin ninyo ang aming biyaya at kagandahang loob sa inyo noong kayo ay naligaw ng 40 taon sa kalupaan. Pagkatapos ay nililiman namin kayo sa pamamagitan ng ulap, nang sa gayon ay hindi kayo maarawan at ibinaba namin sa inyo ang almanna o isang uri ng matamis na gum na katulad ng honey o pulot-pukyutan, at din ang as-salwa o isang uri ng ibon. Sabi namin sa inyo na kumain kayo ng mga malilinis na pagkain aming nagkaroon sa inyo, at huwag ninyong lalabagin ang inyong din o reliyon, subalit hindi kayo sumunod. Hindi kami ang inapi sa pamagitan ng pagwawalang bahala nila sa mga biyaya, kundi sila mismo ang nangpi sa kanilang mga sarili dahil sa kabayaran ng kasamaang ipinataw sa kanila. At alalahanin pa rin ninyo ang aming biyaya at kagandahang loob nung sinabi namin sa inyo, pumasok kayo sa lungsod na ito ng Baitul Maqdis at kumain kayo ng masaganang pagkain na may kagalakan sa anumang lugar doon, at magpakubaba kayo sa Allah habang kayo ay pumapasok sa anumang pintuan na inyong nais, ay sabihin ninyo, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala, nang sa gayon ay aming kayong patawarin at pagtatakpan namin ang inyong mga kasalanan, at bukod pa rito ay patuloy namin daragdagan ng kabutihan at gantimpala ang mga mabubuti sa kanila.
Balit pinilitan ng mga pangligaw mula sa angkan ni Israel ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binago nila ang salita at gawa ng magkasabay na sa halip na patirapa sila ay pasadsad ang kanilang ginawa at kanilang sinabi isang butil sa isang biglang buhok at hinamak nila ang din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinula sila ng Allah sa pamamagitan ng karusahan mula sa kalangitan dahil sa kanilang paghimagsik at pagbagsakutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alalahanin pa rin ninyo ang mga angkan ni Israel, ang mga biyaya at kagandahang loob namin sa inyo nung kayo ay uhaw na uhaw at naghahanap ng tubig dahil sa inyong pagkaligaw at pagkatapos ay nanalangin si Musa o si Moises sa Allah subhanahu wa ta'ala na pagkalooban ng may inom ang kanyang mga tauhan. Kung kaya't sinabi namin, hampasin mo ang bato sa pamamagitan ng iyong tungkod. At ito ay kanyang ginawa at sa ganitong kadahilanan ay bumulwak doon ang 12 bukal para sa 12 angkan ni Israel. Nabatid din ng bawat angkan ni Israel kung alin bukal ang para sa isa't isa sa kanila nang sa gayon ay hindi na sila mag-aagawan pa. At sinabi namin sa kanila, kumain at uminom kayo mula sa biyayang ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo at huwag kayong magkalat ng katiwalaan at kasamaan sa ibabaw ng kalupaan. Alalahanin pa rin ninyo noong aming binaba sa inyo ang matamis na pagkain at masarap na ibon, subalit pagkatapos nito ay nagmataas pa rin kayo sa biyayang ito na inyong tinamasa. Talagang naging ugali na ninyo ang ganito, kung kaya dumating sa inyo ang paghihikahos at kawalan ng gana sa lahat. Dahil dito, sinabi ninyo o Musa o si Moises, hindi kami makatatagal sa isang uri ng pagkain na pawang ganito na lamang at walang pagbabago. Sa makatuwid, hilingin mo sa iyong Rab na tagapaglikha sa Allah subhanahu wa ta'ala na magpasibol mula sa kalupaan na makakain na katulad ng mga bakal, mga dahong gulay, mga pipino, mga fum, mga lentil at mga sibuyas. Kung kaya sinabi ni Musa o si Moises na may pagkagulat, humihingi kayo ng pagkain na mas mababang uri kaysa sa inyong kinakain sa ngayon at inaayawan ninyo ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang pinili para sa inyo? Kahit umalis kayo sa bayang ito at magtungo kayo sa alinmang bayan at makikita ninyo roon ang anumang inyong hinahanap sa mga bukirin at pamilihan. At noon, sila ay umalis at nagtungo roon na patunayan nila na ang palagi na lamang nilang inuuna ay ang kanilang mga sariling pagnanasa, kaya't sa kung ano ang napili ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila. Kaya sila ay nalipos ng pagkahamak at kahirapan. Inilagay nila ang kanilang mga sarili sa pagkapuot ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang pagtalikod sa din ng Allah at dahil sa kanilang paglabag sa mga talata at mga palatandaan nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala at pinapatay nila ang mga propeta dahil sa kanilang sukdulang kasamaan at matinding pagmamatigas at paglabag sa itinakdang hangganan ng Allah. Katiyakan ang mga naniwala mula sa sambayanang ito na sila ay yaong naniwala sa Allah sa kanyang mga sugo at sinunod nila ang kanyang batas at saka mga yaong naniwala bago sa pinadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa mga naunang nasyon na mga Hudyo, mga Kristiyano at mga Sabiin na sila ang mga yaong nanatili
sa kanilang fitra na wala silang natatanging relihiyon na sinusunod. Kung silang lahat ay naniniwala sa Allah, tunay at taimtim na paniniwala at naniwala rin sila sa araw ng muling pagkabuhay at sa araw ng paghuhukom at gumawa sila ng mga mabubuting gawa na kalugod-lugod sa paningin ng Allah. Sa makatuwid na natiling nakatala ang kanilang gantimpala mula sa kanilang Rab na tagapaglikha at wala silang dapat ipangamba hinggil sa kanilang kahihinatnan at hindi nila pagsisihan ang kanilang nakaraan. Subalit pagkatapos na may padala si Propeta Muhammad SAW bilang kahuli-hulian sa lahat ng mga propeta at mga sugo para sa sangkatauhan na ang pagkasugo sa kanya ay upang ibalik muli ang lahat sa tunay na katuruan ng naunang propeta at sa sugo na dinumihan at binago ay wala ng maaari pang tatanggaping din kanino man sa paningin ng Allah kundi ang dinalang din na siya ring katuruan ng lahat ng mga propeta at sugo ang tinatawag na relihiyong Islam o Din al-Islam. At alalahanin pa rin ninyo o kayo ng mga angkan ni Israel nung kayo ay sumumpa ng kasunduan na tanging ang Allah lamang ang inyong paniniwalaan at sasambahin. Aming itinaas sa ibabaw ninyo ang bundok ng Tur at sinabi namin sa inyo, kunin ninyo ang aklat na aming ipinagkaloob sa inyo at panghawakan ninyo ito ng buong pagsisikap at katapatan at huwag ninyo itong kalilimutan na bigkasin at sundin nang sa gayon ay magkaroon kayo ng takwa sa akin sa pamamagitan ng pagsunod sa ipinag-utos at pag-iwas sa ipinagbabawal at matakot sa aking kaparusahan. Pagkatapos ay sumalungat kayo at muling lumabag sa kautusan pagkatapos ninyong mangako noong itinaas ang bundok sa ibabaw ninyo. Ganoon talaga ang inyong pag-uugali na kung hindi lamang dahil sa kagandahang loob at mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at kanyang awa sa inyo na kayo ay patawarin sa inyong mga kasalanan ay mapapabilang kayo sa mga talunan dito sa daigdig at sa kabilang buhay. At walang pag-aalinlangan, batid ninyo ang masidhing pagkakasala ng inyong mga ninuno noong nilabag nila ang itinakdang hangganan o kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang matinding kasamaan at paghihimagsik. Ipinagbawal sa kanila noon dahil sa kanilang pagkakasala ang pangisda sa araw ng Sabado o Sabat. Gayunpaman ay naglagay pa rin sila ng lambat sa araw ng Yaon at nanghuli sila ng mga isda. Na kung kaya dahil sa paglabag nila, sinabi namin sa kanila, maging mga unggoy kayo na kahamak-hamak at tinanggihan. Kaya't sila ay naging mga unggoy. Sa makatuwid, ginawa namin ang kaparusahan sa bayang yaon bilang aral sa bayang nakapalibot sa kanila at upang maparating din sa iba ang kwento hinggil sa nangyari sa kanila at maging aral din kung gayon sa sino mang gagawa pagkatapos nila ng katulad ng pagkasalang ito sa kanilang ginawa. At sa isang aral para sa mga mabuti nang sa gayon ay
mapatunayan nilang sila ay nasa katotohanan at sila ay manatili rito. At alalahanin pa rin ninyo ang mga angkan ni Israel. Angkan ni Israel ang nagawang kasalanan ng inyong mga ninuno at ang kanilang pagmamataas at matinding pagkipagtalo kay Musa nung sinabi sa kanila ni Musa, ang Allah ay nag-utos sa inyong magkatay ng baka. Sinabi nila, bilang pagmamataas, niloko mo ba kami at minamaliit o Musa? Sinagot sila ni Musa at sinabi, hinihiling ko ang kalinga ng Allah subhanahu wa ta'ala para ako ay hindi mapabilang sa mga nangungutya. Sinabi nila, hilingin mo para sa amin sa iyong Rab na tagapaglikha o Musa na linawin sa amin kung ano ang uri ng baka ang aming kakatayin. Sinagot sila ni Musa, katiyakan, sinabi ng Allah sa inyo na ang katangian ng bakang iyon ay hindi matanda at hindi naman masyadong bata, kundi nasa pagitan nito. Sa makatuwid, madaliin ninyo ang pagsunod sa kagustuhan ng inyong Rab na tagapaglikha. Subalit nakipagtalo silang muli sa kanilang sinasabi, hilingin mo para sa amin sa iyong Rab na tagapaglikha na linawin sa amin kung ano ang kulay nito, na kung kaya sinabi niya, katiyakan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay kulay dilaw, matindi ang katingkaran ng kadilawan nito at kaiga-igaya sa paningin ng tao. Sinabi ng mga angkan ni Israel kay Musa, idalangin mo para sa amin sa iyong Rab na tagapaglikha na linawin ang iba pang katangian nito maliban sa nabanggit dahil sa maraming baka na ganito ang katangian at hindi namin alam kung ano ang pipiliin namin. At katiyakan sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapatnubayan at maipakita sa amin kung anong uri ng baka ang aming katayin. Sinabi sa kanila ni Musa, katiyakan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, katiyakan, ang bakang ito ay hindi ginagamit sa pagbubungkal ng kalupaan at pagdidilig ng mga pananim at wala itong kapintasan. Wala kayong makikitang katulad ng kulay ng balat ng bakang ito, kundi ito lamang ang nagtataglay ng ganoong uri ng kulay na kabilang nakakaiba at natatangi. Sinabi mo sa amin ang katotohanan hinggil sa katangian nito, na kung kaya napilitan silang katayin ito pagkatapos ng mahabang panlilinlang at halos ayaw pa nila itong gawin dahil sa kanilang pagmamatigas. Kaya dahil sa kanilang panggigiit ay naging mahigpit sa kanila ang Allah. At alalahanin pa rin ninyo nung kayo ay pumatay ng isang tao at kayo ay nagtalo-talo hinggil dito at nagsisihan sa isa't isa na walang umamin sa inyo kung sino ang gumawa nito. Subalit ibinunyag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong itinatago kung sino talaga ang tunay na pumatay. Kaya't sinabi namin, ipalo ang bahagi ng bakang ito na inyong kinatay sa taong pinaslang, nang sa gayon ay bubuhayin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang namatay at sasabihin sa inyo kung sino ang pumatay sa kanya. Kung kaya ipinalaw nila ang bahaging ito sa pinaslang at binuhay ito ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi niya kung sino ang pumatay sa kanya. Ganoon ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag binubuhay niya ang maguli ang mga namatay sa araw ng muling pagkabuhay at ipapakita niya ito
sa inyo o kayong mga angkan ni Israel. Ang kanyang mga kapangyarihan nagpapatunay ng kanyang ganap na kakayahan nang sa gayon ay mapag-isip ninyo ito ng mabuti at para maitigil ninyo ang pagsasagawa ng mga kasalanan. Subalit hindi ito naging pakinabang sa inyo dahil kahit na napakarami na ng mga himala at ipinakita sa inyo ay hindi kayo nagbago nito, bagkus ay mas lalo pang tumindi ang katigasan ng inyong mga puso at hindi na tumalab sa inyo ang anumang kabutihan. Hindi ito lumambot sa ramin ng kapangyarihan inyong tinamasa, bagkus ay naging katulad pa ng matigas na bato ang inyong mga puso na naging mas higit pa kaysa rito. Dahil minsan ang bato ay nabibiyak at bumubukal mula rito ang tubig at nagiging mga ilog na umaagos. Mayroon din sa mga batong ito na nabibiyak at lumalabas mula rito ang maraming bukal. Ang iba naman ay nalalaglagan mula sa mga tuktok ng bundok dahil sa pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagdakila sa Kanya. Hindi kailanman nakaliligtaan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang inyong mga ginagawa. O kayong mga Muslim, nakalimutan na ba ninyo ang ginawa ng mga angkan ni Israel at inaasam-asam ninyo sila ay maniwala sa inyong din? Gayong naririnig ng kanilang mga pahamo scholar ang mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Taurah, pagkatapos ay binago at inilayo nila ito mula sa tamang kahulugan pagkatapos nilang maunawaan ang katotohanan hinggil dito, o di kaya ay binago nila ang mga kataga nito kahit na batid pa nilang ang kanilang ginawa ay paglihis sa salita ng Rab na tagapaglikha ng sangkatauhan. Na sinasadya at bilang silang mga Hudyo kapag nakakatagpo nila ang mga naniwala, sasabihin nila, naniwala kami sa inyong din at sa inyong sugo na inihayag sa Torah. Subalit kapag sila na lamang ang magkakasama na kapwa mapagkunwari mula sa mga Hudyo, sasabihin nilang may panlilibak at hindi pagsang-ayon, isasalaysay ba ninyo sa mga mananampalataya kung ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo sa Taurah hinggil sa katangian ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang magkaroon sila ng katibayan laban sa inyong Rab na tagapaglikha sa araw ng muling pagkabuhay? Hindi ba kayo nakakaintindi na kung gayon ay maging maingat kayo sa inyong mga pananalita? Ginagawa ba nila ang kasalanang ito dahil sa hindi nila alam na batid ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang kanilang inililihim at inilalantad? Mayroong grupo na kabilang sa mga Hudyo na mangmang na walang nalalaman hinggil sa Taurah at sa mga nilalaman nito tungkol sa katangian ng propeta ng Allah at kanyang sugong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang alam lamang nila ay ang kasinungalingan at pagsalig sa kanilang maling pag-aakala at sila ay nanghuhula lamang. Kapigatian at kapahamakan para sa mga masama mula sa mga maalam o paham ng mga Hudyo na nagbibigay ng maling katuruan na kanilang isinusulat ang aklat sa pamamagitan ng kanilang sariling kamay. At pagkatapos ay sinasabi nila ito nagmula sa Allah na
nakasulat sa Taurah upang ipagpalit ito sa napakaliit na halaga na makamundong bagay. Ang para sa kanila ay masidhing kaparusahan dahil sa kanilang pagsulat ng mga kamaliang ito sa pamamagitan ng kanilang mga kamay, at para rin sa kanila ang matinding pagpapahirap dahil sa tinanggap nilang kaunting halaga mula sa kasamaang kanilang kinita katulad ng suhol at iba pa upang baguhin nila ang mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng angkan ni Israel, hindi kami paparusahan sa impyernong apoy sa araw ng muling pagkabuhay, kundi sa iilang araw lamang. Sabihin mo sa kanila, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilang pagsalungat sa kanilang pag-angkin, mayroon ba kayong ginawang kasunduan sa Allah hinggil sa mga sinasabi ninyo, dahil ang Allah ay hindi sumisira sa kanyang kasunduan? O kayo lamang ang nagsasabi ng mga bagay-bagay na wala kayong alam at pawang kasinungalingan lamang? Ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagbabago sa makatuwid. Ang sino mang gumawa ng pagkakasala na nag-aakay patungo sa di paniniwala at pagkatapos nito ay nalulung siya sa lahat ng uri ng mga kasalanan, ang mga katulad nila ang mananatili sa impyernong apoy magpasawalang hanggan. Gayon din sa kabilang dako, kailanman ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagbabago sa makatwid. Ang sino mang naniwala sa kanya ng taus-puso at naniwala sa kanyang mga sugo, gumawa ng kabutihan ayon sa kanyang batas na katulad ng ipinahayag sa kanya ng mga sugo, sila ang mananatili sa Al-Jannah sa kabilang buhay magpasawalang hanggan. At alalahanin pa rin ninyo, o mga angkan ni Israel, nung kayo ay sumumpa ng kasunduan na itinuring ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala bilang nag-iisa at siya lamang ang bukod tangi ninyong sasambahin, at magiging masunurin at magiging mabuti kayo sa inyong mga magulang at sa mga kamag-anak at sa mga ulilang namatayan ng magulang bago nila sinapit ang hustong gulang, at sa mga mahihirap. At kapag kayo ay nagsalita sa mga tao, ay pawang mabubuting salita lamang ang inyong sasabihin, kasama ang pagsasagawa ng pagsasala, pagbibigay ng obligadong kawang gawa o zakah. Subalit tumalikod kayo at hindi ninyo sinunod ang mga ito. Sinira ninyo ang kasunduan at nagpatuloy kayo sa inyong pagtanggi maliban lamang sa mangilangilan sa inyo. At alalahanin pa rin ninyo ang mga angkan ni Israel nung sumumpa kayo ng kasunduan ayon sa Taurah na ipinagbawal sa inyo ang pagdanak ng dugo sa isa't isa at pagpapalayas at sa iba na mga kalahi ninyo mula sa kanilang tahanan. At inamin ninyo ang bagay na ito at sinaksihan ninyo ito na kayo ay nakipagkasundo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ay nagpatayan kayo sa isa't isa at pinalayas ninyo ang inyong mga kapwa mula sa kanilang tahanan. Nagpatulong ang bawat grupo sa inyo sa inyong mga kaaway laban sa inyong mga kapatid bilang pagtataksil at pag-aalipusta. At kapag nakabibihag mula sa inyong mga kapatid ang inyong kalaban, ay gumagawa kayo ng paraan para mapalaya sila sa pamamagitan ng pagtubos sa kanila.
Gayong ipinagbabawal sa inyo na palayasin sila mula sa kani-kanilang mga tahanan. Napakasama ng inyong ginawa nang ang paniniwala lamang ninyo ay ang iilan sa mga batas ng Taurah at tinanggihan ang iba. Kaya walang nararapat na sino mang gumawa nito mula sa kanilang kundi kapahamakan at pagkapahiya rito sa daigdig at sa kabilang buhay ay tatapon sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pinakamatinding kaparusahan sa impyerno, sapagkat ang Allah Subhanahu wa Ta'ala hindi niya nakaliligtaan ang anumang inyong ginagawa. Sila ang mga yaong ipinagpalit nila ang kabilang buhay sa napakaliit na halaga ng buhay dito sa daigdig. Kailanman ay hindi gagaan ang kaparusahan para sa kanila at walang makatutulong sa kanila para iligtas sila mula sa kaparusahan ng Allah. At katiyakan, ibinigay namin kay Musa o kay Moises ang Taurah pagkatapos ay nagpadala kami ng mga sugo kasunod niya mula sa mga angkan ni Israel. At pinagkaloob namin kay Isa o kay Jesus, sumayon ng mga kapayapaan, na anak ni Mariam o si Maria, ang mga himalang malilinaw na palatandaan, at tinulungan siya ni Anghel Jibril o si Gabriel, ang Ruhul Kudus, banal na espiritu. Sa tuwing may dumating ba sa inyong mga sugo na may daladalang kapahayagan mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi sumasang-ayon sa inyong kagustuhan, ay nagmamataas kayo? Kung kaya tinanggihan ninyo ang ilan sa kanila at pinapatay ang iba. At sinabi nila sa propeta ng Allah at kanyang sugong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang aming mga puso ay nakabalot na kaya't hindi na tumatalab ang iyong salita. Sa katunayan, mali ang kanilang pag-aangkin. Ang totoo ay isinumpa ng Allah ang kanilang mga puso, kaya ito ay nakasara na. Sa makatuwid, malayo sila sa awan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa kanilang pagmamatigas, at iilan lamang sa kanila ang naniwala. At noong dumating sa kanila ang Quran mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na nagpapatotoo sa aklat ng Taurah na sa kanila, ito ay kanilang tinanggihan at hindi sila naniwala sa pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayong bago siya ipinadala ay nanalangin sila laban sa mga Arabong musrikun na nagsasabing malapit na ang pagdating ng huling sugo sa dulo ng panahon, at susunod kami sa kanya at makikipaglaban kami na kasama niya laban sa inyo. Subalit nang dumating ang sugo sa kanila at nakilala nila ito sa pamamagitan ng mga katangiang batid nila at ang kanyang pagiging totoo, gayunpaman kahit na nakilala na nila ito, ay tinanggihan rin nila at pinasinungalingan. Kung kaya isinumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng mga hindi naniwala sa propeta ng Allah at kanyang sugong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa aklat ng Allah na ipinahayag sa kanya, ang Quran. Ano ang sama ng napiling pasya ng mga angkan ni Israel para sa kanilang mga sarili nung ipinagpalit nila ang tamang paniniwala sa pagtanggi bilang paglabag at paninibugho sa ipinadala ng Allah mula sa kanyang kagandahang loob sa kanyang propeta at sa sugong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay ang Quran. Kung kaya sila ay nabigo at napahamak, ang para sa kanila ay sumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa pagmamatigas at pagtanggi nila
kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos silang isinumpa ng Allah dahil sa pagbago nila sa Taurah. Kaya't ang sinumang tumanggi sa pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kaparusahan at kapahamakan ang para sa kanila. At noong sinabi ng ilan sa mga Muslim, sa mga Hudyo, maniwala kayo sa ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala na dakilang Quran, sinabi nila, ang paniniwalaan lamang namin ay yung kung ano lamang ang ipinahayag ng Allah sa aming mga propeta. Sa ganitong kadahilanan ay tinanggihan nila ang mga ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa huling sugo pagkatapos ng naunang mga propeta. Gayong sa katotohanan, ito ay tumutugma at nagpapatotoo sa anumang kasulatan na pinanghahawakan nila. Kung talagang tunay silang naniniwala sa kanilang aklat, dapat ay paniwalaan nila ang kabanal-banalan na Quran dahil ito ay nagpatunay kung ano ang nasa kanila. Sabihin mo sa kanila, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung kayo ay tunay na naniniwala sa ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo, bakit ninyo pinatay noon ang mga naunang propeta ng Allah? At katiyakan dumating sa inyo ang propeta ng Allah na si Musa o si Moises na daladala niya ang malinaw na mga himala at mga palatandaang nagpapatunay ng kanyang pagiging propeta katulad ng baha, mga tipaklong, mga kuto, lahat ng uri ng mga kumal, mga palaka at iba pang nabanggit sa dakilang Quran. Magkagayunpaman, sinamba pa rin ninyo ang bakang inanyuan noong umalis si Musa o si Moises patungo sa itinalagang pakikipag-usap nila sa kanyang Rab na tagapaglikha. Sa makatuwid, kayo ay lumabag sa hangganang itinakda ng Allah. At alalahanin pa rin ninyo noong kayo ay sumumpa ng kasunduan na tatanggapin ninyo ang anumang daladala ni Musa o si Moises na Taurah, subalit sinira ninyo ang kasunduan ito na kung kaya itinaas namin sa inyong mga lunan ang bundok ng Tur at sinabi namin sa inyo, pangalagaan ninyo ng lubusan ang ibinigay namin, makinig at sunod kayo, kundi ay ibabagsak namin ang bundok sa inyo. Subalit sinabi ninyo, narinig namin ang sinabi ni Musa o si Moises pero nilalabag namin ang utos mo, ang pagsamba ninyo sa inanyo ang baka ang siyang naikintal sa inyong mga kalooban dahil sa patuloy ninyong paglabag. Sabihin mo sa kanila, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa katotohanan, napakasama ng ipinagutos ng inyong paniniwala sa inyo na paglabag at pagkaligaw kung kayo nga ay tunay na naniniwala sa kung ano ay pinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin mo, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga Hudyo na nag-aangkin na ang Al-Jannah ay para lamang sa kanila sa pag-angkin nilang sila lamang ang malalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ang ibang mga tao at sila ay mga anak ng Allah at mga minamahal. Sa makatuwid gayon, hilingin ninyo ang sumpa na pagkamatay sa mga nagsisinungaling mula sa inyo at sa mga iba pa kung kayo ay totoo sa inyong pag-aangkin. At kailanman ay hindi nila ito gagawin sa kadahilanang alam nila ang pagiging totoo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sila ay nagsisinungaling na kung kaya dahil sa kanilang paglabag at di paniniwala, ito ang magiging sanhi ng paglabag sa kanila
ng Al-Jannah, babawal sa kanila ng Al-Jannah na magiging dahilan ng pagpasok nila sa impyernong apoy, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ang alim o ang walang hanggang nakakaalam at ganap na nakababatid kung sino ang masama kanyang mga lipin at ito kanyang pagbabayarin. At mababatid mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga Hudyo ay siyang pinakasakim sa sangkatauhan hinggil sa pagnanasang humaba ang kanilang buhay dito sa daigdig, kahit na ito pa ang magpapahamak sa kanila. Higit pa ang kanilang kagustuhang humaba ang kanilang buhay kaysa sa mga musrikin, sapagkat inaasam-asam nila ang mabuhay ng 1,000 taon, gayong ang ganitong katagal ay hindi pa rin maglalayo sa kanila sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang Allah, walang malilihim sa kanya kahit na ano mula sa kanilang mga ginagawa. Sabihin mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga Hudyo, nung sinabi nila na si Anghel Jibril o si Gabriel ay aming kalaban mula sa anghel. Sino man ang kalaban ni Jibril, hayaan siyang mamatay sa matinding galit, dahil walang pag-aalilangan siya ang nagbaba ng dakilang Quran sa iyong puso o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kapahintulutan ng Allah na nagpapatunay sa mga aklat na nauna kaysa rito at bilang gabay patungo sa katotohanan at nagbibigay ng magandang balita. Magandang balita para sa mga naniwala rito na ang para sa kanila ay kabutihan dito sa daigdig at sa kabilang buhay. Sino man ang kalaban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang mga anghel, ng kanyang mga sugo, lalong-lalo na ang dalawang anghel na sina Jibril at Mikael, katiyakan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kalaban ng lahat ng mga walang pananampalataya. At katiyakan, ipinahayag namin sa iyo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga dakilang talata na malilinaw na mga palatandaan na nagpapatunay ng iyong pagiging propeta, na walang sino man ang tatanggi rito kundi ang mga lumalabag at mga lumalabas sa din ng Allah. Napakasama ang naging kalagayan ng mga angkan ni Israel noong nilabag nila ang kasunduan. Sa tuwing nakipagkasundo sila ay isinasa isang tabi ito ng isa sa mga grupo nila, at ito ay kanilang nilalabag. Makikita mong makipagkasundo sila sa ngayon, subalit kinabukasan ay sisirain nila ito, sapagkat ang nakararami sa kanila ay hindi naniniwala sa mensaheng dinala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung dumating sa kanila si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sugo ng Allah na dala ang dakilang Quran na tumutugma sa anumang pinanghahawakan nilang Torah, ang ilan sa kanila ay pinagkalooban ng kasulatan, ay isang tabi ang aklat ng Allah at inilagay nila ang aklat sa kanilang mga likuran. Itinatago nila ang kasulatan na parang ito ay hindi nila alam. Ang katulad nila ay mga mangmang na walang kaalam-alam sa katotohanan. Sinunod ng mga Hudyo ang inudyok sa kanila ng mga syaitan o satanas bilang sihir o pagsasalamangka noong kapanahunan ni Haring Sulaiman o si Solomon, na anak ni Dawud o si David. Sa katunayan, hindi si Sulaiman ang lumabag at hindi siya ang nangaral ng sihir. Walang iba kundi ang mga syaitan ang siyang tunay na lumabag sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala nung itinuro nila sa mga tao ang sihir o yung pagsasalamangka upang masira ang kanilang din.
At ganun din ang mga Hudyo ay sinunod nila ang sihir na ibinaba sa dalawang anghel na sina Harut at Marut na nasa lupain ng Babylon na sakop ng Iraq sa ngayon bilang pagsubok mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa kanyang mga alipin. Hindi ito itinuro ng dalawang anghel. Kanino man nang hindi sila nagbibigay ng payo at pagbabala mula sa pag-aaral ng sihir na sinasabi nilang, dalawa, huwag kang lumabag sa kagustuhan ng Allah sa pamamagitan ng pag-aaral ng sihir at pagsunod sa mga saitan. Ang mga natutunan ng mga tao sa mga anghel na ito ay kung paano nila lagyan ng pagkamuhi ang kalooban ng mag-asawa upang sila ay magkahiwalay, subalit hindi magagawa ng mga nasagawaan ng Salamangka ang ipahamak ang sinumang maliban na lamang kung ito ay nanaisin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at kanyang ipapasya. At walang sinuman ang natuto ng sihir nang hindi nakasira sa kanila at wala itong ibinigay na anumang pakinabang sa kanila. Sa makatwid, ito ang dinala ng mga syaitan sa mga Hudyo hanggang sa ito ay naging laganap sa kanila. Sa katunayan, mas inuna pa nila ito kaysa sa aklat ng Allah at katiyakan kahit na alam pa ng mga Hudyo na ang pagpili ng sihir at pagtalikod sa katotohanan ay walang mapapalang anumang kabutihan sa kabilang buhay. At napakasama ang ginawa nilang pagbenta sa kanilang mga sarili bilang kapalit ng sihir at paglabag. Ipinapalit nila ito sa tamang pananampalataya at pagsunod. Sa sugo, kung nababatid lamang nila ang mga pagpapayo sa kanila ay hindi nila ito ipagpapalit. Kung ang mga Hudyo ay naniwala lamang at nagkaroon ng takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mapapatunayan nilang ang gantimpala ng Allah ay higit na nakabubuti kaysa sa sihir at sa kung ano naman na kanilang natamo sa pamagitan nito. Kung batid lamang nila ang gantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sino mang susunod sa Kanya. O kayong nga naniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwag niyong sabihin sa sugo ng Allah na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Raina, na ang ibig sabihin nito ay pangalagaan mo kami at maging dahan-dahan ka sa pagsalita sa amin hanggang sa maintindihan namin ang iyong sinasabi, bagkus ay sabihin ninyong unzurna, na ang ibig sabihin ay matyagan mo kami bilang pangangalaga dahil nagbibigay din ito ng ganong kahulugan sapagkat ang mga Hudyo noon ay sinasabi nila kay Propeta Muhammad na Raina, na ang ibig sabihin ay pagkahamak. Sa makatuwid, ang para sa mga lumalabag ay makatitikim ng matinding kaparusahan. Hindi nais ng mga walang pananampalataya mula sa Ahlul Kitab ang mga taong nagtatanga ng mga naunang kasulatan ng mga Hudyo at mga Kristiyano at sa mga musrikin na dumating sa inyo ang kahit na anumang kabutihan mula sa inyong Rab na tagapaglikha na tulad ng dakilang Quran o anumang kaalaman o di kaya ay tulong o magandang balita. Subalit ang awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay namumukod tangi sa sino mang kanyang nais mula sa kanyang mga alipin sa pagbibigay ng pagkapropeta at pagbibigay ng mensahe. At ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang siyang Dhul Fadil Adim, ganap na nagmamay-ari ng napakadakilang biyaya at kagandahang loob.
ang mga talata o revelasyon na aming pinalitan at aalisin sa mga puso at isipan ay aming ito pinapalitan ng higit pa kaysa rito o di kaya ay muli kaming nagbibigay ng kapareho nito bilang kautusan at gantimpala ng bawat isa sa mga talatang ito ay may sapat na karunungan. Hindi mo ba alam, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay ang iyong sambayanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang kadir, ang ibig sabihin walang hanggan at ganap na makapangyarihan na may kakayahan gawin ang lahat ng bagay at walang anumang makapipigil sa kanya. Hindi mo rin ba alam, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang iyong sambayanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tanging nagmay-ari at nangangasiwa sa mga kalangitan at kalupaan. Ginagawa niya ang anuman na nais, nagpapasya siya ng batas na anuman na kanyang nais, nag-aaras siya sa kanyang mga alipin at nagbabawal sa paraan ng kanyang nais sa mga katuwid. Tungkulin nila ang sumunod at tanggapin ang mga ito. Ngunit kapag sila ay tumanggi, dapat nilang mabatid na silang maaaring maging tagapagtaguyod bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala at kung sino man maaaring matulong upang pigilin ang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mong hilingin sa inyong sugon sa Propeta Muhammad ang mga bagay na inyong layunin ay paglabag at pagmamataas tulad ng ginawang paghiling ng mga Hudyo kay Musa o kay Moises. Kung gayon, sino man ang tatanggi at hindi maniniwala pagkatapos nito ay malilihis sa matuwid na landas ng Allah subhanahu wa ta'ala at mapupunta sa kamangmangan at pagkaligaw. Inaasam-asam ng karamihan sa mga taong nagtatangan ng mga unang kasulatan ng mga Hudyo at mga Kristiyano na bumalik kayo o mga manampalataya sa di paniniwala katapos niyong maniwala na magbalik kayo sa dati niyong kinagawian na pagsamba mga ributo. Ang dahilan kung bakit gusto nilang matulad kayo sa ito sapagat ang kanilang kalooban ay punong-puno ng kaputan at anibugo. Patunayan ng mapatunay nilang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay itong propeta at sugong ng Allah ayon sa kanyang dilang aklat. Kaya't hayaan ninyo sila sa kanilang pagkakamali at nagawang kasamaan. Patawarin niyo sila sa kanilang kamangmangan hanggang sa dumating ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa kanila upang sila ay kalabanin at patayin at ito ay nangyari sa kanila. At walang pag-aalinlangan parusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga maling gawain. Katiyakan magagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang kanyang nais na gawin at walang sinumang makapipigil sa kanya. Magpatuloy kayo o kayong mga mananampalataya sa pagsasagawa ng sala sa tamang pamaraan at sa pagbibigay ng mga obligadong kawanggawa o saka. At sa bawat kabutihang inyong gagawin ay para lang sa inyong sariling kapakinabangan. Matatagpuan ninyo ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paggawa ninyo nito roon sa kabilang buhay. Katiyakan ng Allah ang Bazir, siya ang walang hanggan at ganap na nakakakita sa lahat ng inyong mga ginagawa na walang anuman ang maililihim sa kanya at siya rin ang magkakaloob ng gantimpala nito sa inyo. Alhamdulillah, para sa lahat po ng ating mga
nakinig. Alhamdulillah, pinapasalamatan po namin kayo. Alhamdulillah. At ako po bumabati ng, ito may pagbati tayo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan po. So, tayo ay sumasagot ng tinatawag na response ng Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayan po. So, maraming salamat po sa inyong mga comments. Alhamdulillah. So, alhamdulillah po. Jazakallah khairan at nagtatapos po tayo sa verse 110. Ayan po. So, yun po yung chapter ng Banal na Quran sa pangalawang chapter na tinatawag na Al-Baqarah o Ambaka. Ito po ang tinatawag na lunas sa sakit ng puso mula sa mga kasalanan. Ang tinutukoy po natin na yung Banal na Quran na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.